pangit nga daw po kasi ako eh. Ay, oo po, pangit po. Walang hindi ka nakapasa sa kanila. Hindi po pumasa. Ay, bakit? Kasi? Sila po ang hindi pumasa. Gusto po kasi, yung ano po ba, pag kahit isang araw lang po ka-chat, gusto sagutin agad, parang instant noodles ba? Marami namang manliligaw sa'yo, pero hindi sila ang pumasa sa'yo. Opo. Magulo, sabi mo, ikaw ang ayaw nila. Hindi ka pumasa. Baka po kasi hindi sila pumasa kasi alam nila pangit ako kaya ganun siguro. Yung bagang bigang manlamig. Wala, edi bago ka nila ligawan, siyempre kilala ka na nila, nakita ka na nila, di po ba? Paanong hindi ka nila magustuhan? Kasi niligawan ka na nga. Baka nakakita po ng maganda. Ano po kayo, dalaga? Wala po talaga kayo nakasama? Hindi po, ako, single mom. Single mom. Ilang taon na po kayo, Ma'am Gina? 43 na po, sir. Tubong ano po kayo? Negros Oriental. Negros Oriental. Okay. 43 years old. Tapos, ilan po anak mo? Pa? Ilan po yung anak mo? Apat. Dalawa na sa akin. Dalawa na sa'yo, dalawa din po sa asawa mo. Apat. Bakit tumantong sa hatian yung mga anak ninyo? Anong nangyari? Ano po, kasi nasa probinsya yung dalawa na sa Maynila. Ibig kong sabihin, bakit po, sabi mo, dalawa sa'yo, dalawa yung nasa mister mo, na hinati na ninyo yung mga anak ninyo, bakit po? Nalilihat pa po yung dalawa, 11 at saka 1 year po pa po yun na iniwan. Bakit nga po hinati ninyo? Ba't ho kayo naghiwalay? Nandun po yung mga maliliit sa sa nanay niya. Kumbaga, ganun. Yung nasa Maynila. Bakit ho kayo naghiwalay ni mister nyo, ma'am? Bakit po? Mahabang kwento, sir. Kaya nga dito ka kasi tanungin kita. Bakit? Babaero po, babaero. Babaero. Na magkasama. Pabaya po. Hindi ho marunong mag-alaga. Mag-alaga ng alin? Pag magkasakit, pag magkasakit siya, inalagaan ko naman, pero pag ako nagkasakit, nandun siya sa barkada, yung ganun. Sabi niya, bahala ka da. Parang natutuwa pa nga po pag nagkakasakit, baka nagdadasal pa sana mamatay na. Hindi, ba't sabi niyo, babaero, barkada. So, kompleto siya, kompleto ng bisyo, babaero, pala barkada, pala inom, gano'n. Package deal po, sir. Ano po? Package deal po siya. Package deal. Package po? Babaero, barkada, sugal, yun, masingiro. Sus, ano po ba trabaho ni mister ninyo? Dati po, kami, yung nagnegosyo po ng prutas. Hindi mas magandang negosyo yun. Wag lang sana mabulok para hindi lugi. Pero, naman, 4 nga po anak ninyo eh. Mahal mo siya, mahal ka nun. Ba't nakapagtataka, ba't ho kasi kayo naghiwalay? Hindi na po kayo, sir eh. Palagi siyang galit. Yung ako pa po, pagbibintangan niyang may bisyo daw. Baka naman, laging galit. Baka irritable dahil nga baka bitin, gano'n. May babae po siya, kaya irritable. Yung bagang babaliktarin niya yung ginagawa niya. Ano po yun? Kuha po yan siya ng pulis para may ebidensya ako kasi sabi niya, may bisyo daw ako. Kaya gumawa po ako ng paraan para malantad po, pati sa pamilya niya. Kasi sabi din niya pamilya niya, nagsisilos lang daw ako. Gumawa ko ng paraan para maebidensya ako, pinahuli ko ng pulis. Ba't tumantong sa pulisan, ma'am? Ano po ba, ba't nyo pinahuli? Pinahuli ko po silang dalawa magkasama. Magkasama sila, pinahuli mo? Opo. Paano po ninyo kunyari, nagnegosyo nga kayo ng di ba? Ng prutasan, sabi po ninyo.
Ano po yun habang pag ubos na yung prutas ninyo, doon siya dumidiretso sa bahay nyo? As bahay ng babae? Hindi po, ano siya yung bagang parang matalino siya, pero mas matalino ako sa kanya. Ayun nga po, anong ginagawa niya? Paano niya nagawang mambabae pa? Kasi magninegosyo yun eh. Nagdinegosyo kayong dalawa. Punta po siya sa area kasi may mga area po. Yung yung mga puno, yung bunga pa lang yung binibili yung bunga tapos kami na mag-harvest. Pag nag-harvest po siya, kasama niya yung babae, daanan niya. So, diba matalino? Kunyari, yung niyog, bibilhin niya yung puno ng niyog o mangga. Ganon. Kunyari, isang puno ng mangga, kumprahin ninyo yon lahat. Opo. Ba't hindi ikaw ang sumasama? Ako po nagmanis, dalawa yung tindahan namin, tapos may bata na maliit. So, hindi ko po pwede iwanan yung tindahan at saka yung mga bata para lang sumama mag-harvest, ganun. Siya bupali ang umaalis para mamimili ng mga prutas na ibibinta ninyo. Opo. So, dinadaanan niya yung babae ngayon. Tapos, para may makasama. Ano po yun? Kunyari, doon sa puno ng mangga sila. Doon sila nagradidang, ganon? Doon sila nag-stick-to-sek? Hindi ko lang po alam, hindi ako sure. Basta, nagbayad lang po ako ng tao para mahuli siya. Sabi ko, tiktikan mo to, sundan mo to kasi hindi ko mahuli-huli. Nagbayad ako ng tao. And then, sabi sa akin, yung asawa mo, kapag may bagyan na dala, manghiram yan ng helmet. Maglagay ng helmet sa may dinadaanan yan. Nag-helmet siya, tapos may backpack, may lamang helmet pa na isa. Opo. Yun yung motorsiklo niya, yun ang nilalagyan nyo ng prutas? Pag mangumpra siya? Hindi, pupunta lang po sa tapos pag pupunta sa area, babayaran, tapos may magde-deliver po. Okay. Sige. So, siya ang pumupunta sa bahay ng babae. Siguro po, mag-usap lang sila kung saan sila magkita, saan niya daanan, ganun. Pero, paano po ninyo, ano ramdam mo? Duda ka na mayroon po? Pag umuwi, masinaw na, Kung asawa ka po na sincere talaga yung focus ka sa anak buhay, malalaman po ako magloko yung asawa mo kasi hindi naman siya magloko noon before kayo nag-meet. Before kayo nagsama, hindi magloko. Malalaman po yan ng asawa. Kasi nung una, okay naman, nakafocus sa inyo, sa trabaho, sa business ninyo. Kalaunan, parang umiba. Ganon. Diba nga po, pag nag-charge siya, tinatanggal yung SIM card. Kapag matutulog siya, tinatago yung cellphone. Ayun. So, doon po ako nagduda. Hindi man po ako nang-aawin. May nahuli akong siya. Tapos sabi ko, sino to? Sabi niya, wala yan. Wala lang. Kahit nahuli ko na kung sino, tinawagan ko yung babae, hindi ko pa din siya inaaway. Ano po nakalagay doon? Sinabihan ko lang siya. Sinabihan ko lang siya. Anong nakalagay doon sa chat ng babae? Caring po siya. Sabi ko, may something to. Sabi ko, bakit palagi kang galit? Alam kong may babae ka. Sabi ko, maghiwalay tayo ng maayos. Di na kailangan mag-away pa or humantong pa sa kung anong mangyayari. Maghiwalay tayo ng maayos, walang problema. Kasi kung mang babae ka, sabi ko, tapos tatabi ka pa sa akin, magkakasakit pa ako kung sabihin mo ng bisyo ako, may lalaki ako, di ba? Ayaw ko po yung ganun. Kaya, gusto ko makipaghiwalay ng maayos. Ayaw din naman niya, tapos palaging galit. Ayun, nag-pretend po ako na umuwi sa probinsya namin kasi Davao po yun. Umuwi ako ng Negros. Tapos, isang gabi lang po ako doon. Sabi ko sa kanya, wala na akong battery, low-bat na ako. 1 week yata yung kuryente bago babalik. Bumalik agad ako ng Davao. Tapos doon ko na siya pinahuli. Okay. Yung mga anak po ninyo, iniwan mo sa kanya nung umuwi po kayo ng Negros Oriental? Dala-dala mo yung mga anak? Dala ko po yung mga anak ko. Iniwan ko doon. Sa Negros. Okay. Tapos bumalik ka bigla para mahuli mo siya? Opo. Kasi sabi kahit alam ng mga ng pamilya ng side niya, sabi nagsisilos lang daw ako. Okay lang daw ng ganyan kasi nasa akin naman daw yung pera. Sabi ko, kapag namatay ako, hindi ko naman yan madala. Hindi ko kailangan ng pera. Sabi ko, gusto ko yung tahimik na buhay, buo na pamilya.
Sabi ko gano'n. Palagi ko kasi siyang galit kaya hindi ko tahimik yung buhay namin. Ngayon, nung bumalik po kayo sa Davao, dumiretso kayo ng police station. Tapos, Ano po, naglajing ako ng 2 gabi bago ko siya napahuli. bakit? Kailangan mo maglajing ka muna. Hindi po ako pwedeng dumiretso doon banda sa amin kasi yung mga pamilya niya, konsentidor ba? Nung sasabi agad na, andyan siya. So ngayon, naka-check-in ka doon. Tapos paggabi na, minamanmanan mo yung bahay ninyo kung may babae ba talaga? Pero yung binayaran ko po, sabi niya, huwag ka munang lumabas ngayon, bukas. Pag nandito yan sa bahay, bukas nandoon yan sa babae niya. Sabi niya ganun, doon mo tsimpuhan. Sino po Tapos sabi ko saan banda, ayun. Sino po nagsabi niyan? Yung binayaran ko po. Binayaran mo. Galing Okay. Oo. Ano mo yung binayaran mo? Magkano yung isang araw, ma'am? Minamanmanan. Kilala lang po. Kilala lang. Kilala mo. Magkano po naman bayad para sa mga spy na ganyan, ma'am? Yung mga marites mo. Depende lang po. Kung hindi naman po ako madamot kasi hindi naman po sa mayaman kami, may ipiral talaga kami noon. Galante po ako galante lang. Ganun. Hindi naman sa So magaling, no? After 2 days, kumuha po kayo ng pulis? Opo. Gabi, pinahuli ko ng gabi. Doon po mismo sa bahay ninyo na yon. Sa bahay po ng yung kubo-kubo ng babae. Siya mismo yung pumupunta doon sa bahay ng babae, sa lugar ng babae. Opo. Nagsama to sa isang kubo. Doon sila hinuli ng pulis. Ano yun? Naaktuhan ng mga pulis na nakapatong yung tuhod sa tuhod? Ano? Hindi po kasi kinatok yung bahay. Siyempre, hindi na po yan magkapatong. Oo. Kinatok, binuksan yung pinto dyan ka sa labas, kasama yung pulis. Opo. Ano reaksyon niya nung makita ka? Gulat po, sabi niya, uy, bakit ka nandito? Sabi ko, ba't mo ako tinambut ako nandito? Ikaw, bakit ka nandito? Hindi mo naman sa bahay. Kasama mo yung babae na yan. Sabi ko, sagutin mo ang tanong mo. Bakit ako nandito? Bakit ka nandyan? Tapos, kasi para yung mga nila, yung mga pulis din, mga kamag-anak lang din, mga close, sinabihan siya ng close friend niya na, bakit ka nagpahuli? Na pulis din? Opo. Kasi kilala din ako ng pulis na yun. Sabi na alam mo, matinik yung asawa mo, ba't ka nagpahuli? Ano ka ba? Pasaway na pulis yun ngayon, dinampot sila. Kilala po kasi ako ng pulis eh. Dinampot sila ngayon, dinala sa police station. Opo, kinulong sila lang magdamag. Magdamag lang. After noon? Makukulong sana talaga yun silang dalawa. Kaso lang, yung yung kapatid niya na may sakit na high blood, yun po yung close sa amin, yung tumutulong palagi sa amin. Doon po ako naawa kasi umiyak yung asawa niya. Baka may mangyayari din, ako din ang sisihin. So, hit ko na lang pinakulong. Dito ang tuwa si Mr. mo ngayon, no? Nung nakalabas sila dun sa... magkasama sila dun sa loob ng rehas o kabila yung girl? Ang kabilaan po sila, akala ko ba naman kasama sila dun? Baka di pa sila tapos nung hinahuli, baka dun tinapos. Okay. Abutin na lang, no? Ayun na nga, lumabas kinabukasan. Tapos, may usapan po kayo sa police station? Hindi ko, pending lang po yung kaso. Hindi ko dinadrop. Tapos, ayun, hindi naman kami naghiwalay total noon. Yung pagka hindi din umabot ng 1 week, nagpirmahan kami na walang pakialam sa isa't isa. Tapos yung mga anak niyong dalawa, nasa kanya, dalawa sa'yo, ganon. Okay. Kasi nakipagpirmahan ako sa kanya kasi sabi nung binayaran ko, ate, yung asawa mo, hiram na naman ng helmet. Nagkikita pa rin sila ng babae. Sabi ko, lintik to. Hindi ko to kailangan. Magpirmahan tayo, ayaw ko na. Sabi ko ganun. Okay na po sana, pinatawad mo. Parang tinuruan mo lang ng leksyon. Tinuruan ko lang sa mga leksyon. Kaso lang, wala ho eh. Walang pinagbago.
Wala pong pinagbago. Kaya sabi ko, wala, hindi talaga ito magbabago. Ako lang mamamatay nito. Oo. Eh di, ba't kasi siya nanghiram ng helmet? Ba't di na lang siya bumili? Hindi siya manguha ng helmet, hindi ko sana mahuhuli. Oh. Tapos umuwi po siya nung time na yun na umuwi siya. Hindi ko din naman po siya kinukumpronta agad nung na yun. Sabi sa akin na nanghiram ng helmet. Oo. Isang oras na naman po, umuwi siya. Iba na ang damit. Ano bang sasabihin mo doon? Hindi magaling, hindi siya marunong. Kaya nga sabi ng pulis na kilala sa amin. So, yung close namin na, alam mo matinik asawa mo, ba't ka nagpahuli? O talagang hindi ka nag-iisip. Ayun na nga, sabi mo, hindi na kakayanin pa, hindi mo na matiis. Hindi ko na ipipilit, sabi ko. Hindi ko ugaling ipagpilitan ng sarili ko. Kung ayaw mo, huwag. Maghiwalay tayo ng maayos. Bakit pa pinapaabot sa ganito? Sabi niya, pinuha ko daw siya. Sabi ko, sinabihan kita na maghiwalay tayo ng maayos. Bakit mo pinaabot sa ganito? Sabihin mo pa ng pamilya mo na nagsisilos lang ako, sabihin may bisyo ako, ano to ngayon? Sabi kong ganon. Pero siya pala gumagawa ng ganon, no? Opo. Rambang naman po kasi yan ang asawang babae. Pag may babae yung lalaki. Lalo na pag bugok sa pagdating sa mga babae. Oo. Lalo pag gabi, wala nang lakas, lupay-pay na, tapos masinaw na. Ayun. Kaya dapat i-check mo na gabi-gabi man para alam kung meron. Anong year po yun? Ilang taon na po kayong hiwalay? Tagal na po, anong year pa ba yun? Matagal na, mga 8 years na. Mahigit 8 years na. So bali yung dalawa mo na lang anak ngayon yung pinapaaral mo. Opo. Ilang taon na po kayo dyan sa Hong Kong? 4 na buwan pa lang po. Okay. 6 na taon ako sa Qatar, tapos 2 taon sa Saudi, Kuwait. Okay. Yung dalawa po ninyong anak na malalaki na may mga pamilya na po yan dito sa Manila? Nag-aaral po. Senior college yung panganay, tapos grade 11 yung pangalawa. Maliit pa ho yung bunso. Ilang taon? 11 po. So, ikaw lang din po yung nagpo-provide ng mga pangangailangan nila? Opo, yung dalawa. Yung dalawang maliit, yung panganay at saka yung pangalawa? Ako po doon sa malalaki, tapos sa maliliit, siya? Magbigay lang ako pag birthday. Okay. At least, tuloy-tuloy naman suporta niya sa mga anak ninyo? Opo. Okay. So, matagal na po kayong hiwalay. May, po yun, nagsama na po talaga sila ng dalawang babae na yun? Yung ang kagandahan doon pag alis namin, kinuha din niya yung babae. Talagang naligo niya na talaga, no? Totoo niya na talaga. Pero po yung dalawa ninyong anak, andun po sa kanya, kasama yung stepmother nila? Yung nanay niya po. Okay. Yung bago niyang kinakasama ngayon? May ibang anak, sila ang magkasama. Okay. Anak sa ibang lalaki, hindi niya anak. So bali, anak sa ibang lalaki yung maluoy ka. Okay. Pero yung anak mo, andun sa biyanan po pala ninyo? Opo. Ang gulo ko ang haba ng kwento. Hindi saglit lang pero ikaw, may naging boyfriend ka naman sa loob ng 8 years na hiwalay po kayong dalawa? Ano lang ba? Isang buwan, isang linggo. Hindi ko pa-file. Hindi tumatagal? Hindi po. May something po sila na ayaw ko talaga yung bagang parang trust issue. May trust issue ako yung parang feeling ko, pinagpipilitan ko lang sarili ko, yung gano'n. So, hindi na, wag na. Pero po yun na sinagot mo, sinubukan mo lang, tapos hiwalayan na? Hindi naman po, kasi pag nagjowa po ako, pag sinagot ko, panindigan ko po yon. Pero pag na-broke, may problema na siya na ginawa, hindi mo na pinagbibigyan ng pangalawang pagkakataon, gano'n? Hindi na po. Grabe naman sila. Isang linggo lang, nahuli mo na naman. Grabe ka talaga, no? Magaling ka manghuli. Pero Now, searching ka na naman.
ikaw na nga po nagsabi kanina na marami na naman na naliligaw sa'yo, pero hindi pumapasa. Hindi po. Mm. Siguro dahil pangit ako, kaya ganun. Ganon sila. Hindi ka naman pangit. Sabi mo nga, may naging boyfriend ka ng 1 buwan, 1 linggo, di ba? Oh, pangit pa ba yan? Pero ako po kami nag-meet sa cellphone lang. Sa cellphone lang. Ano po yun? Pwede po kami nag-meet. Ano po yun? 1 linggo lang? Red flag na siya? O ano po yun? Ano po yun? May nalaman mo yung ugali niya? Ano po? Opo, yung ganun po. Like, tulad ng halimbawa? Yung ayoko kasi nang pinagdududahan ako. Kumbaga, pag hindi nasagot yung tawag, hindi nagre-reply. Priority po kasi ang trabaho. Duda na siya kaagad, ganun. Away na. Opo. Online talaga ako 24/7 kasi free wifi ka dito eh. So, hindi ako nag-offline yan. Online na yan palagi. Tapos, humantong naman sa money involved o wala naman pong ganun? Wala naman po, wala naman. Okay. So, yung hinahanap niyo po ngayon, no? Yung Hindi, pero ako na nag-chat sa akin, nanonood siya dito, I'm sure sa atin ngayon. Sino po yun? Ay, hindi ko na lang po babanggitin, baka mamaya kasuhan niya ako. Yung asawa mo? Nag-chat sa akin, hindi, yung nanonood siya taga Isabela, basta Isabela banda. Sino po yun? Nanonood siya ngayon na, wala, sabi niya kasi yan, niluluko ko lang daw siya. Sabi ko, mukha lang ako manluloko, pero wala pa naman akong niloko. Yung boyfriend niyo po ba? Yung ex mo? Hindi po, ngayong week lang to, last week po, yung nag-comment ako sa live mo, I think is 4 days ago. Tapos? Nakita daw niya ako sa live mo. Tapos? Wala din. Yung ganun lang. Maraming pong ganyan, no? Hindi sila sumasali sa live kasi takot sila sa makita yung mukha nila sa live. Tapos, kung nakita nila dyan sa comment, lalo po nasa abroad, yun na, PPM kayo yan. Marami po talagang ganon. So, akong nag-chat yung dati, I think it's 2 years na ako dito sa sa programa mo. Nag-post ako doon. Nag-message sila sa akin. Siguro nasa 3 sila nag-chat. Tapos sabi, saan daw ako. Pero hindi ako sinabi na sa Qatar ako. Sa Qatar pa ako noon. Sabi ko nasa probinsya ako. Yung isa naman, sabi ko nasa Maynila ako. Patulong. Sabi ko naman doon sa isa, wala akong trabaho. Hindi na nag-chat. Sabi ko, pira yata habol itong mga to. Yung talagang abroad ang gusto nila. Kasi sabi ko nasa probinsya lang, walang trabaho. Yung isa naman, sinabihan ko, nakatulong ako sa Manila. Hindi na nag-chat. Sabi ko, abroad talagang hinahanap nila. Kala nila yung abroad mayaman, maraming pera. Yun nga po. Yun na nga po eh. At mabuti, wais ka. Kasi marami pong ganyan. At tumantong na sa pera-pera talaga ha. Hindi lang, totoo po yan. Dito nila nakilala sa live ko. Tapos iyak-iyak sila. Hingi ng tulong kasi na-scam nga sila ng ganito, ganyan. Sa comment lang naman nila nakilala. Matanda na po kayo. Alam po ninyong mali at tama. No? Pag lalaki po kasi maghingi ng pera, magbanggit ng pera, ibang usapan na yan, sir. Iba na. No? Kahit babae, hindi po tayo magtiwala. Lalo na babae man o lalaki, manghingi ng pera. Ibang usapan na yan. Buti kung magkasama na kayo. Hindi. Kasi kahit sabihin mong mahal mo siya, hindi pa kayo nagkita. Tapos, naawa ka. Pero, hiniraman ka na ng pera. Pigilan mo sarili mo. Sa abroad ka, sakripisyo mo yung mga anak mo. Kaya ka nag-abroad. Hindi nga kayo nagpahiram doon sa mga pamilya ninyo. Mainit ulo mo kasi wala nga silang maibigay sa'yo na tulong nung ikaw nagkahirap-hirap. Wala naman silang tinulong sa'yo para mag-abroad ka. Di ba? Tapos manghiram sa'yo, ayaw mo pahiramin. Tapos ngayon, may nakilala ka lang sa online. Hingi ng pera, I love you lang katapat. Nga. Marami pong ganun, no? Okay lang sana kung nagkita na. Okay na kung nagkita na, no? Kahit nagkita na, sir, kung may manghiram, sa kanya, wala ko talaga kung may pahiram. May college po ako eh. Saka naguhulog po ako ng lupa. So, wala talaga may pahiram. Good. Yun. Yun ang okay niya sa akin. Wag na niya siya magtuloy. Hindi siya papasa, sir.
Oo kasi pag may money involved na, pagdating sa pag-ibig, wala na. 'Di ba? Buhay na ho siya na makilala mo, buhay ka na na makilala kayong dalawa, no? Hindi mo siya tapos bigla lang nakilala mo. Ilang days lang, isang buwan lang. Hiram na ng pera. Ano lang, laro lang, kala nila ganun kasimple maghanap ng pera dito sa ibang bansa. Oo Tiniis mo yung walang dilig. Yung walang dilig yung halaman mo sa bahay nyo ba? Diba may tanim ka na mo bulaklak sa bahay nyo? Yung halaman ko sa bahay, sir, more than 9 years na talaga walang dilig, sir. Kita mo? 9 years? Dahil nag-abroad? Pero nakapagbakasyon ka naman dito sa Pilipinas? Siyempre, no? Kasi Opo. paiba-iba. Sa October 6, magbakasyon din po ulit ako. Oo. Malapit na, no? So, kailangan mo rin siyempre ng may makakausap pala talaga dito, no? Para at least, Kung sabihin po, pag umuwi ka dito, may susundo na sa'yo sa airport, pag may papasa, So, anong hanap mo na katangian na ngayon ng isang lalaki? basta yung ano po, yung totoong tao lang po, hindi tao-tao lang. Kahit pangit ako, masasabi ko lang sa kanya, kahit pangit ako, hindi ako kaladkarin. Yung bagang, kakausap lang sagutin mo na ako, tagal mo na yung mga ganun. Ayaw mo Pwede kang mag-uubigan mo na, kilalanin mo na ang step isa, yung ganun. Yung Yung sagot agad. Ako, hindi yung minahal ka lang dahil sa ari-arian mo, kayamanan mo, ganon. yung minahal ka lang, isang kita lang, isang video lang, mahal ka na kaagad, paano naman ako maniwala yan, sir? Ikaw, sir, maniwala ka ba yan, sir? Oo nga. Maganda yung yung diskarte mo Sabihin mo kahit nasa abroad ka, nakatulong ka dito sa Maynila, ganun. Ano pa yun sa probinsya? Oo. Hindi na po nag-chat, sir. Kasi sabi ko, nasa probinsya ako. Tapos yung isa naman, sabi ko, wala akong trabaho. Yung isa naman, sabi ko, katulong ako sa Maynila. Hindi na nag-chat. Sabi ko, lipstick. Abroad talagang pira to mga to. Yun na nga, no? Sabi na yun na nga na nakakatuwa, no? Kasi may sumali nga dito si Danilo ng US last week. Sabi pa uwi na ho yun sa January. Magdinegosyo, nanawagan nga ho ng mapapangasawa. Hanggang ngayon marami pa rin namimilit sila na kukunin ang account ni Sir Danilo. Kasi nga may 150,000 a month, no, na pensyon sa US. Sabagay, no, marami pong gustong kunin yung account niya. Kasi yun na nga, may nasa abroad. Kahit no, pero kung hindi siguro yun nasa abroad, hindi yun siguro sa US at walang pensyon, iwan ko lang kung may magagusto doon. Sa probinsya ka lang, may trabaho, nag-aararo lang, ganun. Tingnan natin kung magustuhan mo ako. Pero sa totoo naman talaga, ma'am, sa hirap ng buhay ngayon, mag-asawa ka lang din naman ng hindi niya masustentuhan sarili niya. Tapos baka ikaw pang bubuhay, wag na lang. Diba? Ako naman po, totoo po yan. Ako naman, sabi kasi ng pamilya ko na magjowa na daw ako dahil hindi ako nagjowa. Tuwing uwi ko, nasa bahay lang ako. Naka-4 na uwi na ako sa bahay lang. Hindi ako gumagala. Para daw masaya ako, sabi ko. Kung manlalaki man ako, man ako, may lalaki man ako dalhin dito sa bahay. Yung tutulungan ako sa susunto sa mga anak ko, yung bagang mga pangangailangan ng anak ko, hindi yung siya ang palamunin ko, wag na, sabi ko. Okay na ako mag-isa. Tama. Magtulungan. Kasi lahat ng problema pag gusto ko sabay kaming magsikap, yung ganun. Oo. Hindi yung ikaw lang nagsasariling sikap. Diba? May hirap kayo magsariling sikap, ha? Wala, ano na sa isip? Yung may asawa ka nga, parang wala din. Diba? Ikaw rin nagpapakain sa kanya, yung ganun. Ano yan gawain ng isang lalaki ang buhayin, maibigay lahat pangangailangan ng mga anak nila. No? Diba? Asawa. Yun nga lang, sa sobrang mahal naman talaga ng ngayon, ng bilihin, lahat-lahat.
So, kung Kailangan po, dalawa na Dalawa. talaga maghanap buhay. opo, magtulungan. Oo. Opo. Oo. Ano po? So, yun po yung gusto mo, na hanapan mo nga to manager ng makausap si ma'am. Kasi dalawa pa yung lahat po talaga ng anak mo, 4, nag-aaral pa, no? Opo. Sige, standby ka po ha. Baka meron pong maibigay si manager na makausap po ninyo ng live. Ma'am Gina of Hong Kong, standby ka. Thank you ha. Salamat sa pag-share ng love lines. Thank you. Bye-bye. Ibang dating pag nasa abroad. Kalahin mo yun ha. Ikaw magsi-70 na si Sir Danilo. Yung sumali po ng taga-USA, nauwi po sa January, no? Magsi-70 na yun, ha? Yung maraming alahas, naalala nyo yun? Di ba nanawagan ho kami kung may nakausap na, magpakasal na silang dalawa. Wala na. Ninong nga ako dun eh. Pero marami pa rin nag-PPM na gusto nilang makausap si Danilo, makuha yung account. So hindi po kami basta-basta magbigay ng account nun. Pangalan niya sa Facebook. Kung sino lang po yung nakausap niya ng live, yun lang po yun, no? Yung pwede naming makakuha ng account niya. Kahit kami nga po, wala kaming account nun